Sa larangan ng investigasyon, hindi lang krimen ang kinakaharap mo. Minsan pati mga bagay na hindi maipaliwanag ng tao. Isa akong bagong investigator sa NBI noon. Puno ng ambisyon at tapang. Pero may isang kaso ang nagpabago ng pananaw ko sa mundong ito. Isang kaso na nagbigay sa akin ng takot na hindi ko malilimutan. Isang buong pamilya sa Makati na brutal na pinaslang sa kanilang bahay. Halos 1 linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang krimen ng ito ay aking puntahan. Pero ang bigat ng atmosfera sa lugar ay parang sariwa pa ang lahat. Hindi naman ako madaling matakot, pero sa mga oras na yon, ibang klaseng kilabot ang bumalot sa akin. Sa gitna ng pagkuha ng mga ebidensya sa sala, kwarto at banyo, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang katahimikan ng bahay. Pakiramdam ko, parang may nakatingin sa akin sa bawat sulok nito. Paakyat na ako noon para kuhanan ng mga kwarto sa itaas. Nang biglang may narinig akong mahina ngunit malinaw na kaluskos sa itaas. Tumigil ako. Humigpit ang hawak ko sa kamera. Ang tunog ay parang yapak, mabagal at pabigat ng pabigat. Tila may naglalakad sa kahoy na saig sa itaas. Nanindig ang balahibo ko. At kahit nanginginig, nilakasan ko ang loob ko at dahan-dahang inakyat ang hagdan. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang mahinang pagugong ng kahoy sa ilalim ng sapatos ko. Sa gitna ng katahimikan, parang mas lumalakas ang tunog ng bawat hakbang ko. Pakiramdam ko, may mga matang nagmamasid sa bawat galaw ko. Pagdating ko sa itaas, mas lalong bumigat ang hangin. Sa kabila ng dilim, halata akong may kakaiba sa paligid. Kinuha ko ang kamera ko at sinimulan ulit ang pagkuha ng litrato. Sa bawat pag-flash ng kamera, parang may mga anino sa gilid ng mata ko. Ngunit sa tuwing nililinon ko, wala namang tao. Rinig ko ulit ang kaluskos ngunit ngayon, mas malapit. Parang nasa likod ko na. Pigilang hininga ako habang dahan-dahan akong lumingon nang wala akong makita. Ginamit ko ang flash ng kamera para maliwanagan ang paligid. Sa unang flash wala akong nakita. Pinindot ko ulit ang flash at laking gulat ko. Sa likod ng pinto, may nakatayo isang bata. Nakaharap siya sa akin. Ang mga matay malamlam at tila walang buhay, duguan ng suot na damit at bahagyang nakayuko. Ang dugo sa kanyang damit ay tila sariwa. Unti-unting tumutulo sa sahig na nag-iiwan ng mapulang bakas. Hindi siya gumagalaw, ngunit ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na dumaan. Parang may pumasok sa kwarto mula sa likuran niya. Halos mabitawan ko ang kamera sa sobrang takot. Pero pilit kong pinigilan ang panginginig ng kamay ko. Kailangan kong tapusin ang trabaho. Yun lang ang nasa isip ko. Kaya pumikit ako. Huminga ng malalim at taimtim na nagdasal. Pagdilat ko, wala na ang batang nakatayo. Parang wala namang nagbago sa paligid, pero ramdam ko pa rin ang bigat ng presensya na naiwan niya. Pinilit kong ipagpatuloy ang pamongolekta ng ebidensya kahit naninilabot pa rin ako. Nang matapos ko ang lahat, dali-dali akong umalis, hindi na lumingon kahit kaunti. Pagka-uwi ko, nakahinga ako ng maluwag. Pero sa likod ng isip ko, hindi ko pa rin mapagtanto kung totoo ba ang nakita ko o guni-guni lang. Isa lang ang sigurado, hindi ko makakalimutan ang gabi.